Alam mo, partner, hindi ko alam kung matutuwa ako o hindi. Ano? Kasi tuwing nasa labas ako, napapagkamala na akong doktor. Bakit naman? Paano kapag may nararamdaman sila na sakit sa katawan o kahit na ano, lagi nagtatanong agad sa akin at sinasabi, napanood ko sa ng Joey. Yung tungkol sa ganyan sakit. Ano. Sabi ko naman sa kanila, hindi po ako ang expert dyan. Ang eksperto dyan, walang iba kundi si Bel. Uy, tumigil ka dyan. Hindi, Parts. Tayo binibigyan lang natin sila ng kaalaman. No? Tungkol sa iba't ibang uri ng sakit. Nang sa ganon, pagka medyo kailangan nyo ng, meron na kayong baon na kaalaman, kung sakasakali, wag naman maitulot na magkaroon ng problema kayo sa kalusugan. Ha? Alam naman ninyo na gagawin namin lahat para lang masiyahan kayo sa panonood. Ngayon nga ho, pag-uusapan natin, problema sa hindi pagdumi. Naku, marami hindi dyan. Pagdumi, ha? Hindi. Oo, medyo nahihirapan, ha? Kaya mabuti pa. Eto, alamin natin ang mga solusyon dyan sa ating babala, konsumisyon, sa constipation. Excuse me, Ano? patanaw siya. Go out ka? Ang iyong pagdumi ba ay problemang matindi? Kinakailangan mo bang umiri ng umiri? Butil-butil na ba ang iyong pawis bago lumabas ang dumi? Kung gayon, babala, mga konsumisyon nang dahil sa constipation. Ang colon o large intestines, ang organ ng katawan na humahawak ng lahat ng dumi ng ating katawan. Trabaho ng colon talaga, i-process yung dumi para ilabas natin na buo. Yung kinakain natin, it actually takes around 6 hours before it reaches the colon. Dahil dito magkakaiba ang regular bowel movement ng bawat tao. There's a normal response nga. Pagkakain, some people have to go right away to the bathroom or pag-inom ng coffee. No? Hindi porket hindi tayo dumi-dumi everyday, ibig sabihin nun abnormal. Iba-iba sa tao. May constipation ka kung less than 3 times a week na ang iyong pagdumi at kinakailangan mong umiri upang lumabas ang dumi. May mga dahilan kung bakit constipated ang isang tao. Una, maaaring kulang lamang sa fiber at may redundant sigmoid colon ang isang tao. Sigmoid colon natin is the last part of the colon before the rectum, ano? And some people have a very long sigmoid. Ang problema, yung mga taong may redundant sigmoid, takes longer to go through the sigmoid or sometimes vice versa because they're constipated, yung sigmoid nila humahaba. O mayroong kondisyong medikal ang isang tao. Diabetics can get constipation, people who have spinal cord injuries, people with thyroid problems. So, we need to do an overall check-up. Sa mga bata, kuminsan, genetic ang dahilan. Bagamat ang itsura ng colon nila normal, ang galaw nila abnormal kasi yung nerves ng colon ay abnormal. This disease is called Hirschsprung's disease. For many infants, kulang lang sa fiber, kulang lang sa tubig na iniinom, or minsan yung milk formula ang may problema. Ngunit kung umaabot na ng mahigit 4 na araw at hindi pa rin dumudumi ang isang tao, nakakaramdam na ng paninigas ng tiyan at kung minsan dumudumi na ng dugo. Ito ay isang serious emergency medical condition na at hindi isang simpleng constipation lamang. There is a disease called sigmoid volvulus where dahil napakahaba ng colon nila, namimilipit. Yung ibang colon dyan na lumalaki. That can cause infections. Kung 8 days, hindi ka nakakadumi, that's not normal. We might label that as obstructed. Yung partial, may nakakalusot pa rin, either hangin lang, utot lang, or yung dumi mismo, or complete where miski hangin o dumi hindi nakakalabas. Most common cause of obstruction in the country is due to cancer. Ganito ang nangyari kay Journey Salviejo, isang negosyante. Matagal na raw niyang suliranin ang pagiging constipated. 1996 pa, I do have a problem with constipation. Naabot ako 3, 4, 5. So, dun ako nag-worry. Mayroong mga polyps o maliliit na bukol ang bituka ni Journey. Kaya naman agad din siyang inoperahan. Yung 2006, 4 days na hindi dumumi. Sumasakit yung tiyan ko, lalabas yung allergy ko, dumumi ako ng fresh blood. Naging napakahirap daw para kay Journey ang malaman na bumalik ang kanyang karamdaman. Pero sa tulong at suporta ng pamilya, kinakaya niya ang kanyang sitwasyon ngayon. Kaya advice nila sa akin to prevent yung cancer of the colon. Kailangan kong continuous to have the colonoscopy always. To eat vegetables, iwasan konti yung karne,
Madali naman daw masolusyonan ang constipation at ang mga karamdamang may kaugnayan sa kolon. Eating a lot of vegetables and fruits, avoiding red meat and highly processed foods, taking care of your general health so that diabetes is not a problem, and then exercise, again, is one way to make the colon move faster. Screening, meaning our colon should be checked to make sure na walang polyp or cancer. Ang pag-inom ng mga juice na may mataas na fiber content at kahit ang pag-inom ng apple cider vinegar na may halong honey at tubig bago matulog ay maaaring makatulong upang magkaroon ng regular bowel movement bukod sa pagkain ng mga gulay at prutas na sagana sa fiber. There are a lot of other conditions in the colon, the rectum, and the anus, but most of these can be avoided or managed with good, healthy living. Hindi kinakailangan makonsumisyon ng dahil sa constipation. Fiber,